So, pwede na nga bang kumuha ng business permit kung weeks pa lang naman ang store? Thank you kay BLike08 sa pagtatanong nitong napakagandang katanungan na to. And shoutout din sa lahat ng mga kapwa nating manininda na same question. Dahil nga sa nagsisimula pa lang naman tayo ng tindahan. So, itong topic natin na ito, mga katindahan, is applicable dyan sa mga small business entrepreneurs, kagaya ng mga sari-sari store, dry goods store, and general merchandise. And kung ano-ano pa ng mga tindahan na alam natin ng mga maliliit lang at gustong maghanap buhay. And disclaimer lang, mga katindahan, na si Madam Claire ay hindi naman po professional pagdating sa mga ganitong topic, pero yung i-share ko naman sa inyo is base sa personal experience namin sa 4 na taon namin na pagtitinda and mga kaunting pagsasaliksik din naman patungkol sa ganitong katanungan na ito. Para po sa kalaman nating lahat, mga katindahan, lahat naman po ng mga pinagkakakitaan na negosyo is kailangan po itong irehistro sa ating munisipyo. So kahit nga raw po yung mga nagtataho, mga barbecue sa may kanto, ganyan, mga nagtitinda ng palamig, ganyan, is kailangan nakarehistro, mga katindahan. Kaya doon sa mga kagaya natin na ganito, may mga tindahan, mga sari-sari store, ganyan, dry goods store, is kailangan naman po talaga nating irehistro ang ating negosyo. At ang sabi sa batas is on or before tayo mag-start ng negosyo is kailangan mairehistro natin ito. Pero mga katindahan, para sa ating karamihan, nagsisimula pa nga lang, 'di ba? Magsisimula pa lang tayong magnegosyo, is maipapayo ko sa inyo, mga katindahan, kagaya nga doon sa ginawa namin dito nung kami nagsisimula pa lang way back 2021, is hindi naman po kami agad nagproseso ng mga business permit. Bakit? Diba? Dahil hindi pa naman natin masasabi na tayo ay may negosyo na talaga, not unless na nakikita natin na kumikita na yung ating hanap buhay, diba? Meaning to say, mga katindahan, bago tayo magparehistro ng ating mga sisimulan na negosyo, is mas maganda kung na-test market muna natin yung ating negosyo. Kumbaga, alam natin sa sarili natin na kumikita na kaya na nating i-sustain yung mga bagay-bagay. Nakakapamili na tayo ng mga paninda, may nagdi-deliver na sa atin, nakakapagpa-deliver na tayo ng mga item, may customer na tayo na tumatangkilik sa atin. Although hindi man sila tumatangkilik, although hindi pa naman natin sila talagang suki, pero may mga bumibili kahit pa paano, 'di ba? Kumbaga, nadadagdagan yung kita natin, napapaikot na natin yung kapital natin. That's the time na masasabi natin na meron na talaga tayong negosyo at kaya na natin. Doon sa part namin, mga katindahan, buong 1 taon yan, mga katindahan, na hindi kami nag-process ng business permit. Ano ang sinimulan namin na asikasuhin is yung barangay business clearance. Dahil nga sa maliit pa lang naman itong ating tindahan na sinimulan, humingi tayo ng permit sa ating barangay para kahit pa paano is meron naman tayong consent from barangay na nasasakupan natin na meron tayong business clearance to operate yung ganitong maliit na negosyo. Kailan kami nag-process ng business permit? Yan, so noong may pumunta na dito sa amin na nag-tax mapping. Yan, mga katindahan. Siguro na-tax map kami a year ago. Dahil nga sa meron naman tayong permit doon sa ating barangay, is syempre nakalista na yung ating small business sa ating barangay. And sa pagkakaalam ko lang naman ng mga katindahan na yung mga nagta-tax mapping is hindi naman nila trip lang na puntahan yung ating tindahan. Hindi, kumbaga meron listahan sa barangay kung saan nandoon yung mga listahan ng mga bagong nagbukas na tindahan, nandoon yung kung ano yung negosyo na sinimulan natin. Halimbawa, kagaya nga dito sa amin, dry goods store. Tapos halimbawa, meron din nag-open dyan ng mga motor shop, ganyan, may nagtitinda ng mga karne, isda, ganyan, sa talipapa, ganyan. Kumbaga yung mga kumukuha ng permit sa ating barangay, may listahan yan sila, mga katindahan, which is maaari na yung ating mga taga-LGU or yung sa munisipyo is ikipag-coordinate sila sa ating barangay at tinitignan yung mga listahan ng mga bagong nagbukas na mga tindahan. So pagdating naman dito sa tax mapping, mga katindahan, is huwag tayo namang matakot na ma-tax map. Kasi yung mga nagta-tax mapping natin ng mga taga-munisipyo is sine-check lang nila kung ano yung ating negosyo, ano yung meron doon sa tindahan natin, and i-advise nila tayo na kumuha na ng business permit. Dahil syempre kung sa second ikot nga nila, pangatlong ikot, pang-apat na ikot, kung makalusot man doon sa 2-3 ikot na yan, pagka wala pa rin tayong business permit at naikutan pa rin tayo noong ng mga nagta-tax mapping, is malaki yung chance na magkaroon na tayo ng penalty sa kanila dahil nga hindi tayo nag-aasikaso ng business permit. Kasi syempre nga, dahil meron tayong record sa barangay kung kailan tayo kumuha ng permit, malalaman din naman nila kung gaano na tayo katagal nag-ooperate doon sa ating barangay. So meaning to say, alam na rin ng munisipyo na kapag test market na tayo, nalaman na natin kung bumibenta ba o hindi, dahil hindi naman tayo tatagal na nasa ganyan na 1 taon na nag-ooperate nang hindi naman kumikita, hindi ba? So
Mga katindahan, I don't know ha, hindi ko alam kung sa ibang lugar ba is kakasimula nyo pa lang na tax map na kayo, pero yung sinishare ko nga dito mga katindahan is base doon sa experience namin, na buong taon namin is hindi kami na tax map, and malaking pasasalamat namin ito sa munisipyo dahil baga kahit paano binigyan nila kami ng consideration, binigyan nila kami ng time para ma-execute muna yung pag-ooperate dito sa aming tindahan. Kaya naman mga katindahan, nung isang beses kaming naikutan ng tax mapping is hindi na kami nagdalawang isip pa na magproseso na ng business permit para naman legal na natin na mapatakbo itong ating negosyo, hindi ba, na hindi tayo matatakot, di ba? Kadalasan kasi mga katindahan yung mga may ganitong tindahan, once na may mabalitaan na may umiikot na nagta-tax mapping, mga taga-munisipyo, mga taga-BIR is, hala, kanya-kanyang sarahan na yan, sarado na dito, ito, lahat, sarado na, yan, di ba, matira na lang matibay, di kung sino yung hindi nasabihan, ganyan. Yung ganun, gugustuhin ba natin na sa buong paghahanap buhay natin is nagtatago na lang tayo, di ba? Yan. So, syempre, mas maganda pa rin yung idadaan natin sa legal na proseso yung ating hanap buhay. Kaya naman, kung ikaw nagsisimula ka pa lang or magsisimula ka pa lang ng sarili mong negosyo is, 'di ba, huwag nating madaliin yung pagrerehistro ng ating tindahan kasi hindi naman tayo katulad ng mga small business entrepreneurs kagaya ng halimbawa mga fast food restaurant na malalaki na yung, alam mo yung malalaki yung puhunan pero pasok pa rin sila dun sa small business or micro business kung tawagin, 'di ba? Pero malalaki yung kanilang mga puhunan, maganda yung kanilang mga equipment. So yung mga ganong negosyo, mga katindahan, sa kanila applicable yung ganyan na on or before ka mag-open ng iyong negosyo, kailangan register ka na. Unlike doon sa kagaya natin ng mga nasa barangay lang naman kagaya nito, talagang alam mo yun na kaya nga tayo magnenegosyo is para kumita, para yumaman, hindi naman tayo nagnenegosyo na mayaman na. Ganyan, nagnenegosyo tayo para lang may pangkabuhayan, 'di ba? Paano na lang kung tayo kagaya natin ng mga na talagang maliliit lang naman yung puhunan, 50,000 starting capital, 'di ba? Ganyan lang yung puhunan, tapos uunahin natin agad magkumuha ng mga permit. Paano na lang natin papaikutin yung ating negosyo kung doon pa lang sa pag-asikaso natin ng business permit is halos natangay na yung ating pampuhunan, di ba? Sa totoo lang mga katindahan is mas makakatulong pa nga tayo sa ekonomiya ng ating lokal na pamahalaan. Magre-register tayo ng ating negosyo na alam natin na kumikita na yung sinimulan natin na negosyo. Unlike naman dun sa nagrehistro na agad tayo, tapos yun naman pala at the end of the day, ilang buwan, ilang taon is hindi na rin naman pala natin kayang i-sustain yung ating negosyo kasi hindi naman kumikita, di mas lalong walang kikitain sa ating lokal na pamahalaan. Unlike naman yun nga, nakapag-test market muna tayo, na-build up na natin yung pagkakaroon ng customer, na-sustain na natin yung ating kita, di ba? Mas tatagal yung ating negosyo, mas makakatulong pa tayo sa pag-angat ng ating bayan dahil meron silang na-produce na isang small business entrepreneur na may sustainability at alam mo magtatagal sa market. Oh, di ba? So sana mga katindahan kahit paano ay nasagot ko ang inyong katanungan sa pamamagitan nga noong experience namin bilang isang manininda rin. Ayan, kung may mga katanungan kayo mga katindahan, just comment down below para isa-isa nating sagutin yan kahit paano, di ba? So hanggang dito na lang muna mga katindahan itong ating video at maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling! Woohoo!